Sam Hilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Ayan, welcome back ulit sa ating YouTube channel po mga kababayan, ano? So ito, meron na naman tayong balita mga kababayan ngayong araw na ito. Yung mga naninira po kay Pangulong BBM na patuloy pa rin ang paninira na ginagawa ngayon sa administrasyon ni Pangulong BBM. Isa lang po masasabi ko dyan, talagang gusto ho nilang pabagsakin ang administrasyon. Subalit mga kababayan, nakikita naman ng taong bayan na talagang may ginagawa po ang ating mahal na Pangulo para sa bansa natin. Ginagawa ang lahat para matulungan lahat ng mga Pilipino at umunlad dito ang bansa natin. Kaya wala na hong naniniwala sa mga naninira sa ating mahal na Pangulo. So ito po mga kababayan, yung aking ibabalita. Kasi ngayon mga kababayan, mas lalo pang nagiging agresibo ngayon ang mga aksyon ng mga barko ng China sa pinagtatalo ng katubigan dito sa may South China Sea, sa may West Philippine Sea. At iginigiit nga ng China na meron talagang gentleman agreement ang Pilipinas at ang China. Subalit mga kababayan, ibinasura na po yan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kung meron man o manong agreement ang nakaraang administrasyon sa China, ay ibinasura na ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. yon. Kaya wala nang agreement ang sinasabi ng China. Kung nakaraang administrasyon ay nakipagsundo sa China, ipinagkasundo ang ating mga teritoryo dyan sa may West Philippine Sea, ibinasura na po yun ngayon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kaya wala na dapat ipagmamalaki pa yung China na may gentleman agreement. Kung meron talagang agreement na yan, bakit hindi po ilabas ang agreement na yan? Ilabas ang mga papilis na nagpapatunay kung meron talagang agreement ang Pilipinas at ang China. Subalit wala pong mailabas ang bansang China na merong agreement. So ibig sabihin, ang nangyayari ay secret deal agreement ang nangyari dyan. Siguro mga kababayan, siyempre sasabihin na naman mga kababayan natin dyan na hindi talaga nanunood ng mga totoong balita. Nanunood sila sa puro lang paninira kay Pangulong BBM. Sasabihin na naman nila yan, gawa-gawa mo lang yan para siraan ang nakarang administrasyon. Nakikita nyo ba mga kababayan ang ginagawa ngayon ng China dyan sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea? Ngayon lang mga kababayan, mga nakarang araw, 2 barko po ng Pilipinas ang pinaputukan na naman ng water cannon ng China. Biruan nyo yan mga kababayan, sa loob ng exclusive economic zone ng bansa, sa Scarborough Shoal. Kasi pinipilit po ng China na kanila daw yan ang Scarborough Shoal. Kung gaano kagahaman ang China pagdating sa mga teritoryo dyan sa South China Sea. Tingnan nyo mga kababayan, halos na bansa yan na nakapalibot sa South China Sea na yan, na nakapaligid sa China, ay kalaban nila. Kasi isa iyan sa mga strategy ng China para makuha ang isang lugar. Ngayon, ginagawa nila mga kababayan, hinaharas tayo na hinaharas. Kasi kapag tayo ay natakot at hindi na natin ipinaglaban ang karapatan natin dyan sa West Philippine Sea, ay wala na hong mangyayari dyan mga kababayan. Mapipilitan na ang kunin ng China yan. Lalo na yung BRP Sierra Madre na gustong ipahatak ng China sa Pilipinas dahil yan daw ang pinagkasunduan o daw umano ng Pilipinas at China. Hahatakin. Subalit nanindigan ng ating mahal na Pangulo. Walang kasunduan, hahatakin at hindi hahatakin ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre na in-outpost noong 1999 na maging tanda sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. So yan ang sinasabi ng ating mahal na Pangulo. Kaya nga sa lahat nating mga kababayan, kung tayo ho ay mga nanunood din ng balita,
kumpirmahin po muna natin kung totoo nga ba o hindi. Research natin, may Google Chrome. Research po natin kung totoo nga ba o hindi. Kasi mga kababayan, madali lang ho sumira ng isang tao. Bunganga kayang sumira ng milyong-milyong Pilipino. Yun nga lang mga kababayan, alam naman natin ngayon na maraming pro-China na ipinagtatanggol pa ang ginagawa ng China sa mga Pilipino natin dyan na mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ipinagtatanggol pa, ilabay, sinisira si PBBM. Si PBBM daw may kasalanan kaya nagkakaroon ang pagiging agresibo ng mga aksyon dyan ng China sa West Philippine Sea kasi inimbestigahan na ng Kamara ang umano'y gentleman agreement ng West Philippine Sea. Ayan na mga kababayan, Kamara, Kongreso. Iimbestigahan na ang nangyaring gentleman agreement na yan sa West Philippine Sea. Siyempre mga kababayan, gusto din malaman ng taong bayan kung ano ba talaga ang pinagkasundo nila sa China. Kung meron ba o wala o secret deal o ano ba talaga. Yan ang gustong malaman ng taong bayan. Itutuloy ng House of Representatives ang investigasyon nito sa umano'y gentleman agreement sa West Philippine Sea sa gitna umano ng lumalaking alalahanin sa epekto nito sa soberenya ng bansa. Diba mga kababayan? Kasi ngayon mga kababayan, talagang sinasalahula na ng China ang soberenya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Mga barko nila, dumadami na po dyan sa may West Philippine Sea. Ayon pa dito, ang paggamit ng kapangyarihan nito sa pangangasiwa ang naaangkop ng committee ay magsasagawa ng pagtatanong bilang tulong sa batas upang matukoy ang masamang epekto ng naturang kasunduan sa pambansang interes. Sinabi umano ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang talumpati. So yan po mga kababayan, siyempre mga kababayan, kailangan yan. Napakahalaga po na talagang imbestigahan ang gentleman agreement nito. Dahil ito ang katanungan ng sambayan ng Pilipino kung bakit ba ipinagkasundo ang West Philippine Sea walang papel o hindi nagdaan sa Kongreso o Senado. Yan ang alamin ngayon mga kababayan. At siyempre, dyan malalaman kung sino talaga ang traidor na nag-secret deal na yan sa China. Sa lahat ho nating mga kababayan, ang West Philippine Sea ay atin yan. Wala hong karapatan ng China dyan. Meron nga nagkomento sa video ko, sabi niya, bakit hindi na lang natin ibigay yan sa China? Grabe naman kuya. Kung ibibigay ho natin yan, paano na lang ho yung mga bayani natin na ipinaglaban yung mga kalupaan natin? Babaliwalain na lang ba natin yon na ipinagtanggol tayo ng mga bayani natin na kababayan para lang maging malaya? Tapos ngayon mga kababayan, may gusto na namang sumakop, ay ibibigay na lang natin? Papayag ba kayo dyan? Kasi mga kababayan, kung ganun po ang gagawin natin, naku mga kababayan, pag nakuha nila yan, ngayong Shoal, Scarborough Shoal, ano ang isusunod ng China? Sigurado yan mga kababayan, may isusunod pa yung China. Kaya yan ang ayaw mangyari ng ating mahal na Pangulo. So po mga kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo? Siyempre, hanggang dito na lang. Maraming salamat.